Napaganda ito, no? Tamang-tama yung awitin, amen. Kay Kristo lang, ito ang taong walang pag-asa. Dinala nila kay Kristo, nagkaroon ng pag-asa. Amen. Ito po sa chapter 2, Book of Mark, chapter 2. Akin mo nang babasahin ng verse 1, kayo po ang kasunod, at verse 12, sabay-sabay nating babasahin. And again, he entered into Capernaum after some days, and it was noised, and he was in the house. And straightway they were gathered together, and there was so much no room to receive them. No, not so much about the door, and they preached the word unto them. And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of 4. For the press, they uncovered the roof where it was, and they broken it up. They laid down the bed wherein the sick and palsy lay. When Jesus saw their faith, he said unto sick and palsy, Son, thy sins be forgiven thee. Why doth this man that speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? And immediately when the perceived his spirit, they so reasoned within themselves. And he said unto them, Why reason say these things in your heart? Whether it is easier to say to the sick of the palsy, thy sins be forgiven, or to say, Arise and take up thy bed and walk. They may know that the Son of Man hath power to forgive sin. He saith to the sick of the palsy, And I say unto thee, Arise and take up thy bed, and go thy way into thine house. And immediately he arose, took up the bed, and went forth before them all, insomuch that they were all amazed, and glorified God, saying, We never saw it on this passion. Tayo po mag-pray, dakilang Diyos Ama sa langit. Salamat po sa passage na aming nabasa. Salamat, O Diyos. Pinakita mo, Panginoon, ang ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, ng isang tao na walang pag-asa, Panginoon, na dinala nila sa Panginoon, sa inyo, Panginoon, ay nagkaroon ng pag-asa. Salamat, Panginoon. And we pray ngayong gabi, Panginoon, bless us, O Lord, sa inyong mga salita. And bless mo po ang bawat isa, Lord God. Continue to speak to us in our hearts tonight, O God. Cleanse our heart, forgive our sins, O God. Whatever accomplished tonight, we bring back all the glory and honor to thy name. Forgive our sins, O God, whatever shortcomings and iniquities in our heart. We ask forgiveness, O Lord, and make us worthy tonight, O God, to receive thy word. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Alright. Salamat po sa Panginoon. You may be seated. Amen. And the title of our message tonight is Bringing People to Jesus. Amen. Bringing people to Jesus. Bring one to Jesus. Amen. Isa lang po ang dinala nila dito sa Panginoon. Yung isang makita natin yung pagaling ng Panginoon sa isang taong may paralitiko or paralyzed. Amen. And makita natin, kapatid, no, na ang taong walang pag-asa ay nagkaroon ng pag-asa. At makita natin sa ating passage, sa ating binasa, nung dumating ang Panginoon sa verse 1, doon sa lugar ng Capernaum, at narinig ng mga tao, no, yung mga kapitbahay, na mayroong mga napakaraming tao na nagtitipon sa isang bahay. No, nagsisiksikan, halos wala nang mapistuhan ng mga tao sa loob at sa labas. Puno ng mga tao. Pati sa pintuan may nakaharang, no? At dito po makita natin habang ang Panginoong Jesucristo nangangaral sa kanila, at ito ay may biglang dumating na isang paralitiko na may daladalang higaan, daladala ng 4, at hindi po sila makapasok sa bahay dahil puno. Hindi nila mailapit sa Panginoon sa dami ng tao. At makita natin, mga kapatid, no,
ang apat ay gumawa ng paraan na madala nila ang maybe ito ay kaibigan nila o mahal sa buhay, kakilala. Oo. Pero makita natin, kapatid, gumawa sila ng paraan paano mailapit yung taong ito na matagal ng may karamdaman. Nagsasakripisyo sa kanyang matinding karamdaman, paralitiko. Alam mo na, ng paralyzed, no? Hindi yan makakilos, no? And umaasa ka lang sa iba niyan, no? Pero makita natin gawa sila ng paraan, kahit hindi na makapasok sa bahay. Kaya nga, gumawa sila ng paraan, binakbak nila yung bubong ng bahay na ito. At binaba yung nakaratay, no, na nasa higaan, ang isang paralitiko, binaba nila doon sa Panginoon. So, mapansin natin sa verse 5, no, namangha ang Panginoon, no, sa verse 5. When Jesus saw their faith, "Sons, thy sins be forgiven." Amen. Makita natin, no, yung pananampalataya, ito ang kailangan natin sa buwang ito. Pananampalataya, paano tayo makadala ng mga bisita, mga kaluluwa sa Panginoon. Ito dapat ang makita ng Diyos, kung gaano kalaki ang ating pananampalataya, paano tayo magdala ng kaluluwa sa Panginoon. Amen. Namangha ang Panginoon. Kaya nga, sabi ko nga dapat mamangha ang Diyos sa ating pananampalataya. Lalo na sa pagdadala ng mga bisita. Amen. We have no idea kung paano magdala, no? Ano kaya? Nag-iisip tayo, no? Paano kaya? Sasama kaya ito, yung inimbita ko? Oo. Mayroon dyan na umuo na pagdating ng linggo. Nako, marami ng mga excuses, no? Pero kapatid, panampalataya lang natin. Dagdagan pa natin ang panampalataya sa Panginoon, no? Kaya makita natin, kapatid, no? Pero makita natin, nung narinig ng mga iskriba, ito, mga kritik ito, nagkaroon sila ng katanungan, no? Bakit sino po ang nagsasalita nito? Sabi niya sa Panginoon. Sino itong nagsasalita na ito ay isang lapastangan, no? Blasphemy, no? Kasi Diyos lang ang pwede magpatawad. Bakit ito? Sino itong taong ito na pwedeng magpatawad sa isang taong makasalanan, no? Sabi niya, hindi ba Diyos ang pwede lang magpatawad? Bakit magpatawad? Bakit ito? Aba, sabi nila, bakit mas madali magsabi na magpatawad? Bakit hindi na lang niyang sabihin, tumayo ka at dalhin mo ang iyong higaan? Amen? Parang gano'n, no? Pero kapatid, ang nais ng Panginoon dyan, hindi lang po siya mapagaling sa kanyang karamdaman, no, sa physical, kundi ang nais ng Panginoon, ang una niyang nais mapagaling sa taong ito ay ang sakit niya sa spiritual. Amen? Yan ang pangalaga, no? Kaya makita natin, no, ang sabi ng Panginoon sa verse 10, patunayan ko sa inyo, sabi ng Panginoon, na ang anak ng tao ay may kapangyarihan na magpatawad ng taong makasalanan. Amen? Kasi ang mga iskriba na ito ay hindi sila naniwala na si Kristo ay Diyos. Ang pakilala nila ay si Kristo, tao lang. Amen? Pero makita natin, no? Do we believe that Jesus is God? Amen? Dahil makita natin sa buhay ng paralitikong ito. Amen? Ang sabi ng Panginoon sa paralitikong ito, tumayo ka at dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. At tumayo po ang may karamdamang ito na paralitiko at dinala nga ang higaan, no? At umuwi sa kanilang bahay. At makita natin dito sa last verse, sa verse 12, na mangha yung mga tao.
Amen. The Bible says, the people amazed, amen, and glorify God. Amen. Yan ang gagawin natin, kapatid, sa anniversary ito. Oo. Ay ang mga tao sa paligid natin ay ma-amaze, amen, sa gagawin ng Diyos sa mga tao na dalhin natin, kapatid. Amen. We have no idea kung anong klaseng tao ang dalhin natin. This coming Sunday, wala tayong idea kung sino, anong klaseng tao ang dinala natin last Sunday. Amen. Oo. At makita natin, kapatid, no, ay namangha ang mga tao na sa paligid na ito, kapatid. No? Imagine, matagal na itong praktiko. Oo. Na sa tingin ng mga tao ay wala ng pag-asa, wala ng kagalingan. Pero, kapatid, pag kay Kristo ka lalapit, may pag-asa pa. Amen, may pag-asa pa. Tanging kay Kristo lang, amen, ang lalapitan. Amen. Makita natin, kapatid, no? Just amazing things ang ginawa ng Diyos sa isang taong ito. Amen. Kaya gawin din natin, kapatid, no, na makagawa ang Diyos sa mga taong dadalhin natin this coming Sunday and itong every Sunday ng month of March, kapatid. No, ma-amaze, no, ang mga tao, amen, sa gagawin ng Diyos sa buhay ng mga tao. Na yung tao, makita natin, sa tingin natin, wala ng pag-asa. Amen. Mayroong, wala ng pag-asa yan. Naku, huwag nyo lang dalhin yan. Hindi na, wala na, hindi na kaya yan. Pero sa Panginoon, hindi natin kaya. Pero sa Panginoon, hindi natin kaya. Sa sarili natin, hindi natin kaya. Pero sa Panginoon, kaya ng Panginoon. For with God, nothing shall be impossible. Amen. So, makita natin, kapatid, no? Makita natin, ano ang makita natin sa apat na ito. Bakit dinala nila ang kanilang kaibigan o kamag-anak o wala tayong idea, kapatid. So, ano ang makita natin sa taong itong isang paralitiko? Una, makita natin, this man is a living dead. Living dead, amen. Ama, mahirap ang kalagayan ng taong ito, amen. Oo. Siguro laging kailan kaya ako kukunin ng Panginoon. Nagpipray na itong taong ito, amen. Oo. Kasi wala na hindi na siya makaalis sa kanyang higaan. Wala na siyang pag-asa. Yan po ang kondisyon ng tao na wala sa Panginoon, ay katulad siya ng paralitiko. Walang magagawa, kapatid. Amen. Oo. Ang politikong ito ay larawan ng isang taong makasalanan. Amen. Na siya ay isang alipin, kapatid. Na wala siyang magagawa, kapatid. Oo. Siya ay nalipin ng dyablo, alipin ng kasalanan. Ganun po, kapatid, ang kalagayan ng tao. Kaya yan po, na tayo, ang bawat isa, nanalangin at nananais na magdala ng kaluluwa sa anniversary ito. Bakit? Ang kalagayan ng tao na wala sa Panginoon, sila po ay paralitiko. They are paralyzed in the sight of God. Amen. Umaasa. Amen. Umaasa lang, amen. Oo. Gustong maligo, umaasa. Gustong kumain, umaasa. Lahat, kapatid, ng personal niyang gawain, wala na siyang magagawa, kapatid. Oo. At hindi siya nakakatulong. Oo. Siya ay perwisyo sa kasama. Amen. Oo. Umaasa. Ganun, kapatid, ang kalagayan. Living dead. Amen. Living dead. Nakita natin. Imagine ang isang paratiko araw-araw sa higaan. Imagine niyo, kapatid. Araw-araw sa higaan. No, siya ay dead na. Tingnan natin sa Ephesians 2:1. No. Ephesians 2:1, ito ang kalagayan ng tao kung bakit tayo magdala ng mga tao na katulad ng paralitikong ito, kapatid. Dahil sila ay dead
and you hath he quickened who were dead in trespasses and sin, wherein the past walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit is now worketh the children of disobedience. Amen. Makita natin kapatid, no? Sila ay namumuhay, lumalakad ayon sa takbo ng mundong ito. Amen. Ng kamunduhang ito. Amen. At sa kapangyarihan ng kadiliman. Amen. Kaya sila ay alipin. Dead. They are bondage of Satan. They are bondage of sin. Yan po ang kondisyon, ang kalagayan ng tao na wala sa Panginoon. Amen. Alam naman natin yan bago tayo naligtas. Ito ang kalagayan natin, kapatid. We are bondage of sin. We are servant of sin. Amen. Ito po ang kalagayan ng taong ito. No? Pero praise the Lord, tayo ay naligtas. Ang sabi ng Biblia, ye are quickened. Tayo ay nabuhay na muli. Amen. No? Sa pamagitan ni Kristo. At ito rin, kapatid, ang gagawin ng Diyos sa isang taong paralitikong ito na dead, living dead, dead spiritually, ang taong wala sa Panginoon. Kaya mapansin niyo, wala siyang pakiramdam tungkol sa gawain ng Panginoon. Oo, sa mga awiting makalangit, naku, pag narinig nila yan, akala nila yung awitin natin ay pang funeral. Amen. Ang gusto nilang awitin yan, iba. Amen. Mga awitin ng makasanlibutan. Amen. Ang ginaawit niyan, mga, anong tawag yan? Mga awiting makamundo. Oo. Alam mo yung kaawiting Temple of the King? Ay, ang templo yan ni Satanas. Amen. Oo. Di mo alam, ang kinakanta mo pala ay inaawitan mo si Satanas. Oo. Ang king dyan ay si Satan. Amen. Pero walang idea ang mga tao dyan, kapatid. No? Kaya sila ay patay. No? Maybe they are physically alive, but spiritually dead. Yan po ang kalagayan ng mga tao. Amen. Wala po silang pakiramdam. Amen. Hindi po sila excited sa gawain na ganito. Amen. At mapansin ninyo, pag tayo nag-invite, marami po silang dahilan. Why? Because they are dead spiritually. Oo. Dead sila. Wala silang pakiramdam sa gawain na ito. Kung gaano ka-excited magdala ng bisita, sila po hindi excited sumama sa iyo. Because they are dead spiritually. Marami po silang dahilan, kapatid. Pag in-invite mo, naku, ay may masama yung pakiramdam ko. Amen. Nung pinuntahan mo ng mula Lunes, in-invite mo hanggang Sabado, maganda ang kalusugan niya. Pagdating ng Sunday, biglang nalagnat. Amen. Oo. Baka may nilagay sa puwet niya. Oo, nilagyan ng bawang para magkainit ng magkalagnat. Amen. Oo. Maraming dahilan. May sakit. Ang sakit nila, kapatid, alibitis. Amen. Hindi lang arthritis, may alabitis pa. Maraming alibay ang mga bisita na ating imbitahin ngayon. Amen. Kaya listo kayo. Amen. Oo. Hindi sila maubusan ng dahilan. Ay, marami ko na-invite. Ating ka ng Sunday service. Ay, busy po ako eh. Oo, busy ako. Oo. Sabi ko, talo mo pa si Mayor sa kabisihan mo. Amen. Tagawalis lang yan. Pero sobrang busy. Amen. Kaya tawag namin sa kanya yan si Mr. Busy. Oh. Sa lubong na naman natin. Amen. Hindi ayaw niyang sumama dahil busy. Amen. No. Maraming dahilan. Ay, may pasok pa ako sa trabaho. Ay, mayroon pa akong appointment. No. Marami siyang dahilan. Oo. Ay, may biyahe ako. Biglang nagkabiyahe. Amen. Oo. Biglang may lakad. Amen. Biglang may ginagawa na nakaupo lang naman. Baging nga sa soul winning, makita nyo, kapatid.
Ay mga kapatid, mag-share muna kami ng salita. Ay dahil lang may gagawin ako. Ay dahil lang wala kang ginagawa, nakaupo kay. Bigla ka lang nagagawa, amen. Oo. Nung nakita mo, nakaupo. Nung binihaygan mo na, bigla may gagawin, alis. Oo. Pagka ganyan, nawakan mo, huwag ka mo nang alis. Wala kang gagawin. Amen. Oo. Kasi ganun kapatid, ang kalagayan nila. Katulad sila ng paralitiko. Wala silang pakiramdam. No. Sa ninanais natin para sa kanila. Amen. Pero makita natin kapatid, no? Yung ginawa ng apat na ito. Amen. Yung apat na soul winner kapatid. Oo. Ay makita natin na pumilit na dalhin ang isang taong ito sa Panginoon. Aba, kinulit nila ito. Sama ka. Oo. May pag-asa ka pa. Gumawa sila ng paraan paano madala nila ang kanilang kaibigan, ang kanilang kamag-anak sa Panginoon. Amen. Pinagtulungan nila. Oo. Ayaw sumamay. Kasi may dahilan siya. May sakit Pero makita natin, isang soul winner na ito kapatid, nagpursige na dalhin sa Panginoon. Amen. Oo. Kasi sabi nila sa atin, ay mga Baptist, namimilit sila. Oo. Pinipilit niya tayo pumunta sa kanilang church. Amen. Ay mga kapatid, oo, dapat lang nating pilitin sila sa Panginoon. Amen. Kasi nakita natin, naunawa natin, ang kalagayan nila na sila ay isang paralitiko ay dapat talagang pilitin natin, buhatin, dalhin natin sila sa Panginoon. Dahil wala na silang pag-asa maliban sa Panginoon lamang. Amen. Kung maunawaan nila yan, kapatid. No? Pero makita natin ang apat na ito, kapatid. No? Nakiusap, siguro ito, walang tigil sa kaka-invite, kapatid. No? Na sumama ang kanyang kaibigan na ito. At makita natin, dahil sa kakulitan nila, sa wakas sumama. Baka ayaw pa ito sabi siguro ng apat, awakan mo nga yung paa, tag-isa sa atin, wala na magagawa ito. Amen. Apat. Nagtawag ng apat, kasi yung isa parang ayaw nagtawag pa ng apat. Apat tayo magbuhat, hindi na, wala na itong magagawa. Amen. Alam po yung apat niya po. Alam ba yung apat? Yan po ang representante ng soul winner. Amen? Oo. Tayo po, ang sabi ng Panginoon sa Acts 1:8, "Ye are my witnesses beginning Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth." Amen. Ang ating responsibility sa mga kaluluwa, kapatid, na abutin natin, marami pong paralitiko na dapat nating abutin in the four corners of this earth. Amen. In this four corner of city of Imos. Kaya ang gawain ng Diyos sa pag-aakay ng kaluluwa is not only in the four corners of the church, but in the four corners of the city of Imos. Kunti pa lang ang area natin, kapatid. Ilan mo yan? Ilan ang cluster dito? 9 cluster. Ang bawat cluster, 9 na barangay. O 10 na barangay, isang cluster. Isang cluster, 10 barangay. O, ilan pa lang. Hindi pa tayo nakapasok sa isang cluster, kapatid. No? Kaya, kapatid, kailangan pa natin ng 4 na area para abutin yung mga taong ito. Marami pa dyan, katulad ng isang taong ito na paralitiko, na wala ng pag-asa, nakahiga na lang, kapatid. No? At kailangan natin sila dalhin at pilitin dalhin sa Panginoon para magkaroon sila ng pag-asa at kagalingan, kapatid. Amen. Ganon din tayo, kapatid. Kung walang nagdala sa atin sa Panginoon, saan tayo kaya ngayon, kapatid?
kapatid. Kung walang nag-asikaso, nag-invite, nagpursige, alagaan tayo, i-disciple tayo, i-Bible study, saan tayo ngayon kaya at ang ating pamilya? Amen. Katulad din tayo ng isang paratiko na wala ng pag-asa. Amen. Kaya yun. Kaya dapat lang na pilitin natin sila, ang ating mga kaibigan, kamag-anak, dalhin natin sila sa Panginoon. Sumama kayo sa Panginoon. Sama kayo sa amin. Amen. Anong sabi ng 1 Corinthians 2:11? Tingnan, 1 Corinthians 2:11. Kasi minsan yung ating pag-i-invite, sama ka pag may time ka. Hindi pwedeng ganoon. Amen. Tingnan nyo, 2 Corinthians 2:11. Ay baka 1 Corinthians, yun mo lang yung knowing the terror of the Lord, we persuade men. Saan ba yan? Anong verse yan? Hindi 2 Corinthians 2:11. 5:11. Ayun, 5:11. Second Corinthians pala, 5:11. Sorry. Anong sabi dyan? Yan. Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men, but we made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your conscience, kapatid. Knowing the terror of the Lord, we persuade men. Pilitin natin sila. Dalhin sa Panginoon. Bakit? Mabagsik ang parusa ng Diyos sa kanila. Sa mga taong walang pagkakilala sa Panginoon, dapat lang pilitin natin dalhin sa Panginoon. Buhatin dalhin sa Panginoon. That's why itong lalaking ito na paritiko, pinilit nila dalhin sa Panginoon. Kahit mahirap dalhin eh. Wala na. Pagdating doon, maraming obstacles, kapatid, sa pagdala ng bisita. Pagdating doon sa lugar, may hadlang na naman, hindi makapasok. Amen. Walang huwang yung lalaking ito. Hindi may lapit sa Panginoon. Pero makita natin, yung apat na ito, gumawa ng paraan, binutas yung bubong at binaba yung higaan ng lalaking ito para may lapit sa Diyos. And the Lord amazed for their faith. Amen. Grabing panampalataya ng apat na ito. Oo. Gumawa ng paraan. Gumastos. Oo. Gumastos. Biro mo. Butasin yung bubong na yan. Bibili kami mamaya pagkatapos nito pag nadala. Amen. Gumastos. Malaking budget nila sa isang tao para madala sa Panginoon. Amen. Dapat lang gastusan natin ang ating mga mahal sa buhay. Dalhin natin sila sa Panginoon. Amen. Nakita natin, kapatid, no? Hindi nila nilubayan, pinilit, kinumbinsi yung tao ito para madala sa Panginoon. They persuade this paralytic man. Amen. Kasi mabagsik ang parusa ng Diyos. Dapat lang pilitin natin dalhin sila sa Panginoon. Kahit ayaw. Siguro yung praktiko to ayaw. Pero binuhat na lang. At binaba doon sa Panginoon. At pinatawad siya ng Panginoon sa kanyang kasalanan. At pinagaling pa sa kanyang karamdaman. What a blessing, kapatid. Amen. Aba, amazing yan, kapatid, na isang taong ito ay ikaw ang nagdala, tumulong, at ang taong ito ay napabuti o masinso ang kanyang buhay.
ikaw ang taong nagdala sa kanya at ikaw ay isang bahagi sa kanyang buhay. Hindi kanya makalimutan. Ito si brother, hindi ko makalimutan to. Kung hindi ako dinala sa Panginoon, saan kaya ako ngayon? Amen? Kaya ang taong ito, living dead, kapatid. Yan ang titingnan mo. Pag nakita mo ang tao wala sa Panginoon, living dead to. Oo, dead na itong taong ito. Wala na itong pag-asa. Nasa higaan na ito, kapatid. No. Ang taong wala sa Panginoon, nasa nakaratayan siya sa higaan ng kasalanan, sa higaan ng bisyo, sa higaan ng alak, sa higaan ng droga, ng sugal, ng babae. Buti kung babae lang, may nanlalaki pa. Pero lalaking tao. Amen. Yan ang matindi. Amen. Yan, no, nakahiga yan. Alipin siya ng kasalanan. At kailangan natin siyang buhatin at dalhin sa Panginoon para siya mapabuti ang kanyang buhay at mapagaling ng Panginoon. Yung living dead na ito, mayroong gagawin ang Diyos sa kanyang buhay. Yung mga taong nadala natin sa Panginoon, may gagawin ang Diyos yan. Ang trabaho lang natin, dalhin natin. Wala, hindi kaya ng apat pagalingin itong taong ito. Pero mayroon silang persona na Diyos na makapangyarihan na pwedeng may gagawin ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya dalhin natin yung mga taong ito na sa tingin mo ang taong ito wala ng pag-asa. Pero pag dinala mo yung kapatid, gagawa ka ng paraan madala mo sa Panginoon. Amen. Baka wala naman ngayon siguro nasa higaan pa. Ikarga mo sa tricycle. Amen. No. No. Kaya salamat sa Panginoon. No. Dali natin sila because they are living dead. Buhatin natin sila. Hilain patungo sa Panginoon. At magkaroon yan. Uuwian. Magkaroon ng kagalingan sa kanilang buhay. At something changed in their lives. Amen. Mayroong pagbabago yan, kapatid. Doon magsimula ang pagbabago ng kanyang buhay. Alam mo ba, anong dinala ng apat yung taong ito? Doon nagsimula ang pagbabago ng buhay na paralitikong ito. Amen. Na dati siya nakahiga sa higaan. On that moment, nang dinala niya sa Panginoon, iba na. Hindi na siya nakahiga sa higaan, ang higaan na ang daladala niya. Amen. Siguro sa galit ng mamang ito, ginawa niya ng panggatong yung higaan ito. Hindi na ko babalik dito sa higaan ito. Amen. Tinapon niya na ito. Amen. Binitbit niya ito, tinapon. Amen. Dapat lang, kapatid, no, pag tayo binago ng Diyos, itapon na natin ang higaan ng kasalanan. Amen. At lumakad na tayo na mayroong panibagong buhay. Amen. Yan po, living dead yan, kapatid, ang dalhin natin. Kaya kailangan lang talaga buhatin natin yan. Isakay sa tricycle, kung saan man yan, kapatid. Gawa ka ng paraan, gastusan mo yan para madala lang sa Panginoon. Amen. So number 2, hindi lang living dead. Ang taong paralitiko ay inalintulad sa lost sheep. Lost sheep. Katulad siya ng tupang ligaw. Amen. No, alam mo bang taong wala paralitiko na wala sa Panginoon? Iligaw yan. Amen. Alam mo kagad pag mag-soul-winning, tanungin mo, if you are going to die today, are you sure 100% going to heaven? Hindi niya alam. Sigurado ligaw yan. Amen? Wala siyang alam patungan eh. Makakita ka ng tao, masalubong ka. Saan ka pupunta? Ay, hindi ko alam. Aba, something wrong yan sa utak niya. Hindi alam puntahan eh. Ganon, kapatid, ang taong paralitiko. Walang alam. Hindi niya tiyak ang langit at buhay na walang hanggan. Aba, baka mayroong pang baptist na hindi tiyak ang langit. Amen. Oh, sayang, amen. Dito ka nagsisimba tapos di mo pa alam patungo sa langit. Amen. Mayroong mga ganyan, pastor. Mayroon si Judas. Amen. Don't be the next Judas. Amen. Itong tao. Kaya nga sa Matthew 9:36, when Jesus saw the multitude, He was moved with compassion
because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Nakita ng mga tao ng Panginoon ang mga tao, napakarami, multitudes of people. Nahabag ang Diyos, nagkaroon ng compassion. Ang nakita niya, they fainted, katulad ng paralitiko. Fainted, paralyzed, discouraged, depressed, yung taong wala sa Panginoon. Pagod. Amen. Yung taong ligaw, pagod. Amen. Yung tupa na naligaw, kapatid, nakakapagod. Madali mapagod. Bakit? Lakad ka lang ng lakad eh. Walang direksyon. Amen. Kaya ang taong wala sa Panginoon, pagod yan, kapatid. Kung tayo nagpapagod dito sa pagtrabaho sa Panginoon, mas pagod yung mga taong yan. Kasi yung ating trabaho, may direksyon. Sila, ang ginagawa nila, walang direksyon. Inom ka ng inom araw-araw, wala kang direksyon. Amen. Sugal ka ng sugal, walang direksyon. Amen. Ang kalagayan ng taong ito, they fainted, pagod sila, kapatid. Pagod yan, kapatid. Alam naman natin eh, diyan tayo galing sa kasalanan, amen. Nakakapagod din mag-inom ng alak, amen. Magdamag ka inom ng alak, puyat ka. Oo. Pag sa umaga, iba yung pakiramdam mo, kapatid. Oo. May hangover ka. Nakakapagod, amen. Merong kaibigan, kapatid. Oo. Siya ay lulong sa sugal. Namatay siya sa sugal. Nagkaroon siya ng tuberculosis dahil puyat, walang kain. Sugal ng sugal. Madyong ng madyong. Lahat ng sugal. Namatay siya. At siya na ang pinagsugalan. Amen. Yan po ang taong wala sa Panginoon. Nakakapagod, katulad ng paritiko. Napagod, tsaka kahiga sa higaan. Amen. No. Na walang pag-asa. Discouraged po. Lupaypay ang taong wala sa Panginoon. Amen. Imagine, araw-araw ka sa higaan. Amen. Gabi, araw, gabi, buwan, taon, dyan ka sa higaan ng taong ito. Amen. No? Nakakainip. Amen. Nainip itong taong ito. Bakit? Hindi pa uso ang Facebook. Amen. Marami ngayong Kristiyano, oo, hindi nainip sa higaan. Bakit? Naka-Facebook eh. Amen. Oo. Madaling araw na, nakakulay green pa. Amen. Oo. Naka-live pa. Amen. Oh, itong taong ito, wala, nainip. Amen. At makita natin, kapatid, no? Siya ay pagod na sa alak. Maybe may sakit na itong taong ito. Oh, baka naninilaw na ito sa alak. Amen. Baka wala nang baga ito, kapatid. Pero makita natin, nagiinom pa rin ng alak. Amen. Kasi sila ay naligaw. Lost sheep. They are sheep scattered abroad, having no shepherd. Amen. Walang direksyon, walang church, walang pastor na nagagabay sa kanya. Wala siyang narinig na salita ng Diyos. Saan sa patungo? Ligaw. Ay kung tatay yan, kapatid, ligaw ang kanyang misis niyan, ligaw ang kanyang anak niyan. Saan sila patungo? Buong pamilya, lahat sila scattered. Amen. Walang direksyon ang kanyang mga anak. Amen. What we need is compassion to them. Like these 4 men na nagdala sa paritiko. Mayroon silang compassion sa kanilang kaibigan. Handa silang gumastos, kapatid. No matter what the cost. Para madala nila ang isang taong ito, kapatid. Nagkaroon sila ng compassion. No? Kaya, kapatid, it takes compassion sa pagdadala ng bisita, kapatid. Compassion. It takes compassion to bring people to the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya bakit tayo magdala ng bisita sa darating na Sunday? No? Because the people
are lost sheep. Ligaw sila, kapatid. Ligaw ang kanilang landas. Wala silang direksyon sa kanilang buhay. Amen. Yan ang taong wala sa Panginoon. Wala silang direksyon sa kanilang buhay. Amen. Kaya mag-anap ka ngayong Sunday na madala sa Panginoon. Mag-pray tayo sa Panginoon. Lord, bigyan mo ko ng bisita katulad ng paratiko na wala ng pag-asa, kapatid. Katulad ito ng tupa na naligaw. Amen. Pag wala sa Panginoon, sigurado ligaw yan, kapatid. Dalhin natin sila sa Panginoon. Magkaroon tayo ng abag sa kanila, kapatid. Dalhin natin sila sa Panginoon. Amen. And number 3. Sige, ano ko lang. Number 3. Not only lost sheep, not only living dead. Ang number 3, there is little time left. Kunti na lang ang panahon. Amen. Anong sabi ng Ephesians 5:16? Redeeming the time, the days are evil. Amen. Yung taong nasa higaang ito, kunti na lang panahon niya. Pag hindi pa nadala sa Panginoon to, wala na siyang pag-asa. Little time na lang, kapatid. No? Redeeming the time. Because the days are evil. Alam ba ang panahon ngayon, pabata ng pabata ang namamatay. Pabata na pabata ang gumagawa ng kasalanan. Nung nag-preach kami diyan sa Imos Jail, mapaluha ka, mayroon doong 18 years old. Kawawa, maliit pa na bat niya yung people. Nandoon na isama sa mga nakakulong. Bata, 18 years old, nakasama doon sa kulungan. Kawawa. Amen. Kaya ganun, redeeming the time. Samantalahin natin ang panahon. Kasi maiksi ang panahon para madala natin sila sa Panginoon. Baka wala ng panahon. Amen. Anong sabi? Little time left to bring the sick and palsy to the Lord. Oo. Kaya we need to redeem the time. Because life is very short. That's why we keep on winning souls. Ang sabi ng James 4:14, life is like a vapor, appeareth a little time. Little time na lang, kapatid. Ang paglilingkod natin sa Diyos. Kailan ka pa maglingkod sa Diyos kung wala ng panahon? Amen. Kaya nga, ang sabi ng 1 Peter 1:24, for our flesh as grass withereth, the flower falleth away. Ang buhay ng tao ay katulad ng damo. Ang damo nalalanta at katulad ng bulaklak na nalalanta, nalalaglag, kumukulubot. Amen. So, bata ka pa, yung kotis mo, kotis kamatis. Amen. Kotis ano yan? Ubas. Amen. Oo. Pag ilang taon yan, nako, hindi na ubas yan. Pasas. Amen. Balat ng ano na yan. Pasas na. Amen. Ay kung hindi mo redeem ang time, amen, dalhin natin sila sa Panginoon. Amen. Ang paratikong ito, nag-aantay na lang ng kamatayan. Amen. Pero salamat, may tao, amen, na nagbigay ng panahon, nag-aksaya ng panahon, nag-invest ng oras para dalhin yung taong ito sa Panginoon. At nagkaroon ng pagbabago ang kanyang buhay. Kaya kapatid, ang dalhin natin ngayong Sunday, something change sa kanilang buhay, kapatid. At hindi nila yan makalimutan sa kanilang buhay na mayroong tao na nagdala sa kanila
sa Panginoon at nagkaroon ng pag-asa ang kanilang buhay, nagkaroon ng pagbabago ang kanilang buhay. Nakatulad nating kapatid, na tayo man isang araw ay walang pag-asa, may nagdala sa atin, may nag-alaga sa atin, may nagtiyaga sa atin dalhin sa Panginoon. At ngayon, we enjoy the blessing of God. We enjoy listening to the Word of God. Amen? Yun din ang gagawin natin, kapatid. We have little time left, no, to bring sick and palsy to the Lord. Marami pang sick and palsy dyan sa paligid natin na ikaw ang hinintay, kapatid. Amen? Yung iniisip mo, nasiran, no? Baka isang araw, wow, mamatay na. Amen? Mamamatay na. Amen? Alam mo, one time, nung ako'y umuwi sa probinsya, nandoon ako sa pier, tapos mayroon akong listahan, naisiran ko, tiningnan ko, hindi ko nasiran, matanda. Alam mo, kapatid, hindi ko itinuloy ang pagsakay ko sa barko. Bumalik ako doon sa amin. Sabi ng mga kamag-anak ko, bakit ka bumalik? Sabi ko, mayroon akong nakalimutan. Amen? Hindi ko sinabi kung anong nakalimutan ko. Mayroon na isang matanda na gusto kong isiran. O isang lola na gusto kong isiran ng salita ng Panginoon. O hindi ako nakukonsensya kung sumakay sa barko na hindi ko nasiran ang taong ito. Pinalikan ko. Tumanggap yung matanda sa Panginoon. After a month, namatay. Amen. Sabi ko, pambira, kung hindi ko nasiran, pananagutan ko yung matandang ito sa Panginoon. Kaya nung nabalitaan ko namatay, praise the Lord, siya ay sa piling na ng Panginoon. Amen. Baka isang araw, kapatid, yung binabalak mo nasiran, wala na. Amen. Kasamantalayin natin, kapatid, pananagutan natin yan sa harapan ng Panginoon. Sabi ng Ezekiel chapter 3 verse 11, His blood will I require at thine hand. Sabi ng Ezekiel chapter 3 verse 11. Kung hindi natin pinibigyan ng warning sila, kapatid, oo, mayroon tayong pananagutan sa kanilang dugo, sa kanilang buhay, sa kanilang kaluluwa, kapatid. Oo. At isang araw, sabihin nila, kaya nandito ako sa impyerno dahil hindi ka nagbigay sa akin ng babala. Hindi mo sinabi na may impyerno, may Panginoong Jesucristo na tagapagligtas. Amen. Kaya kapatid, ngayon na, gawin natin. Huwag na bukas, kasi sabi ni Solomon, huwag mong ipagmalaki ang bukas, kasi ang bukas hindi mo na alam ang mangyari sa buhay natin. Kaya keep on winning souls, samantalin natin ang panahon. Amen. Kaya tumingin tayo sa paligid natin. Ang sabi ng John 4:45. John 4:35. Ang sabi ng John 4:35. Ang sabi diyan, say not ye therefore yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto thee, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. Amen. Tingnan natin ang mga taong ito. O baka isang araw, ang mga tao na pinaplano mo, pinagpipray mong siran, namatay na. Amen. Namatay na. Kaya lift up your eyes on the field. Pagmasdan natin ang bukirin, hinog na ang mga uhay. At isang araw, pag hindi natin yan maani, malalaglag, mamamatay sila na walang pakilala sa Panginoon. They will go to hell one day, forever and ever. Amen. Dahil wala silang Kristo at walang kapatid, walang Kristiyano na concern sa kanila, na dalhin sila sa Panginoon. Amen. Kaya kapatid, konti na lang ang panahon. No? For, sabi niya, lift up your eyes on the field, for they are white and already to harvest. Amen. Reap it. No? Reaping time na, kapatid. No, sayang mga kaluluwa pag hindi natin na madala sa Panginoon. Amen?
Ang sabi ng Mark 8:36, for what shall a profit a man if he shall gain the whole world and lost your own soul? Amen? Kaya little time left para makagawa tayo sa Panginoon. Amen? Samantalahin natin, kapatid. Huwag na nating sayangin ang panahon. Habang may opportunity, grab the opportunity to bring the sick and palsy to the Lord Jesus Christ. If you have friends, loved ones, bring it to the Lord this coming Sunday. Amen. Kahit sino ang naka-assign ng Sunday, dalhin mo yan sa Panginoon. Amen. Magkaroon yan ng pagbabago ang kanyang buhay. Amen. Kaya little time left to bring people to Christ. At ang pinakamaganda, lastly, pag ginawa natin yan, kapatid, dalhin sa Panginoon, ang pinakamaganda, your labor is not in vain in the Lord. God is not unrighteous to forget your labor of love. Amen? Be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Hindi sayang po ang gastos natin sa pagdadala ng kaluluwa sa Panginoon. God will vindicate our labor to the Lord. Amen. God will reward our labor. Amen. Diyos, salamat sa mga invite natin last Sunday. Your labor is not in vain in the Lord. Pagdating sa langit, kapatid, ano ang sabihin ng Panginoon sa atin? Pag nagdala ka ng bisita sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, well done, good and faithful servant. What a great commendation of the Lord sa araw, kapatid. Panagdala ka sa Panginoon, ang sasabihin ng Panginoon sa langit, brother, well done ka. Sister, well done, good and faithful servant. Ay kung wala kang nagawa sa Panginoon, wala. The wicked and slothful servant. Wala ka malang nagawa. Mula kang iniligtas kita. Wala ka malang naakay na kaluluwa sa Panginoon. Amen? Tatakip ka ng mukha, kapatid. Wala kang mukha ipakita sa Panginoon kung wala tayong nagawa sa Panginoon. Amen? Kaya, ngayon na. Amen? Little time na lang. Maraming lost sheep. Maraming living dead na dalhin natin sa Sunday. Amen. Dalhin natin sila sa Panginoon. Alam ba, sa Luke 15 verse 10, kung isa lang, madala mo sa Panginoon. Ang langit masaya. Ang Panginoon masaya. Amen. Ang simbahan masaya. At higit sa lahat, ang soul winner masaya. At wala nang pinakamasaya na Kristiyano, sa Kristiyano na nagdala ng bisita. Amen. And God will reward. Anong sabi ng Revelation 22 verse 12? I come quickly, my reward is with me. Sa pagbabalik ng Panginoon, hawak niya na ang reward natin sa Panginoon. Ano ang reward ng soul winner sa pagdala ng Panginoon? Last verse, 1 Thessalonians 2:19. Ang dalhin natin, ang matanggap nating reward, kapatid, is the crown of rejoicing. Crown of rejoicing. Ang verse yan, 1 Thessalonians 2:19. For what is our hope or joy of crown of rejoicing are not even ye in the presence of Lord Jesus Christ at His coming. Amen. For ye are our glory and joy. Amen. Yan ang karangalan natin at kagalakan, kapatid, na yung crown na ibigay ng Diyos sa atin, kapatid, dahil sa ating katapatan sa pagdala ng mga bisita, we will receive the crown of rejoicing. Amen. At wala nang pinakamasayang Kristiyano sa langit maliban sa isang Kristiyano na soul winner. And this poor soul winner will receive crown of rejoicing. Amen. At hindi lang yung apat, pwede rin tayo makatanggap ng crown of rejoicing pag gagawin natin ang tungkulin na magdala katulad ng sick and palsy to the Lord Jesus Christ. Bring people to Jesus Christ because the people are living dead. They are lost sheep and we have little time left to win them, to reach them. And
remember, our labor is not in vain in the Lord. Tayo mag-pray. Dakilang Diyos, thank you God for your great message tonight, O God. That's the reason why we should bring people like sick and palsy to the Lord. Marami pa pong sick and palsy sa aming paligid na kami